Mga kaibigan, maririnig natin ngayon ang kasaysayan ng isang ginang na may hindi gusto sa kanyang asawa. Siya ay si Melissa. Mapagmahal na asawa si Leandro. Ibinibigay niya sa amin ni Chini ang lahat. Pero may ayaw kami sa kanyang ugali. Kasyang-kasya sa kanya yung mga damit at sapatos na nahingi natin sa friend niyo, Mami. Oh, talaga, Chini? Oo. Tuwa nga eh. Pati si Aling Trining na nanay ni Jongjong. O sino naman yung binigyan nyo ng hiningi yung damit at sapatos, Melissa? Si Jom, Leandro. Tinuturuan ko po siya sa barangay, Daddy. Kasi mahirap lang sila. Oh, At saka, isa siyang mentally retarded. alam nyo, maganda pagtulong kung makikinabang din tayo. Eh sa ginawa nyo, walang pakinabang ang pamilya natin eh. Hayang ka na naman. Bakit? Ang gusto mo, tutulong ka nga, pero may kamerang nakaharap. Abay, dapat lang naman yun, no? Dahil pampaganda yun sa image ng kumpanya natin. Oh. Daddy, dapat ang pagtulong tao sa puso. Hindi yung tutulong ka lang kapag may camera. Alam Tama mo, ang anak natin, Leandro. Ha? Oo. May pagkakataon talaga na ang pagtulong, kailangan kunan ng kamera. Oh, di ba? I-video. Dahil hinihingi yun ng sitwasyon. Pero ang mali, yung gusto mo na kada tulong na lang may kamera. No. Nakitang tao lang Ewan ko sa inyo. Pero ako, hindi ko sasayangin ang panahon ko dyan kung wala rin lang akong pakikinabangan. Kayo ho pala ang mami ni Chini? Oo. Ako si Melissa. Trining, Jom, ano, kumusta ka na? Okay po ako, Ma'am Melissa. Okay po ako. Maraming salamat nga ho pala, ma'am, sa mga ibinigay niyo para kay Jongjong. Maliit na bagay lang yun. Ay, malaking bagay po yun, ma'am. Lalo na ang pagtuturo ng inyong anak sa mga tulad ni Jongjong. Education po kasi kinukuha ko, Aling Trining. At special education po yung major ko. Kaya po naisip ko na magkaroon ng ganitong project sa ating barangay. Ah, Ma'am Chini, mag-aaral po ba tayo ngayon? Hindi, Jongjong. Ha? Bukas pa ang klase natin. Dinalaw ko lang kayo ngayon. Pero bukas, papasok ka ha. Opo. Mag-aaral po si Jomjom. Gusto ko po yun eh. Trining. ma'am. Mag-aaral Sabi ako. ng anak ko, okay ka na. Ganda yun eh. Parang gusto ko Taguyod tapos ang ako buhay mo. pag-aaral. Talaga. Oo. Oo, mahirap lang. Mahirap lang. Mami, mula nung dumating tayo dito sa bahay, kanina pa kayo walang kibo. Bakit ho? Naawa kasi ako pinatraining at Jongjong. Paglalabat, pamamlansya lang pa ng trabaho ni training. Opo. Kaya nga, hirap na hirap sila. Naisip ko nga, sana magkaroon ng regular job si Aling Trining para naman makaluwag-luwag sila. Paano kaya ako makatutulong sa kanila? Ay, alam ko na, Mami. Ano naisip mo, anak? Elisa, may sinabi sa akin si chairman. Binigyan mo raw ng pag-birthday yung estudyante ng anak natin. Nako. Si Jom yun, Leandro. Oh. Binilhan namin siya ni China ng... Tama Ah. ba yun? Binilhan? Binili. Binili. Ibinili namin siya ng Kasi Chino. sa parang yun, ginagamit talaga ng mga kabataan. Hindi naman siya kasi baget. Oo. Ibinili. Nanay siya. May sinabi sa akin si chairman. Binilhan. Binilhan, sa kanya ka bumili pag binilhan. Binilhan. Binigyan mo raw ng pag-birthday yung estudyante ng anak natin. Nako. Si Jom yun, Leandro. Oh. Ibinili namin siya ni Chini ng spaghetti, cake, juice, at saka fried chicken. Alam mo, tuwan-tuwa yung mag-ina. Pati nga si chairman eh.
Oo nga, kaya nga puring-puri kayong mag-ina eh. Napaiyak pa nga sa tuwa si Trining. Ganon. Nabigyan ko ng puhunan para makapagtinda siya sa palengke na maging regular na ang pinagkakakitaan niya. Tiyak na malaking halaga ang binigay mo sa mag-inang yun. Dapat isinama mo ko para na i-video natin yung ginawa nyo. Magandang publicity yun sa kumpanya natin. Pwede ba, Leandro? Laki pa ng ginastos mo. Kung gusto mong gumawa ng publicity para sa ating business, ikaw na lang. Elisa, Huwag mong gamitin ng pagtulong namin ng anak natin. o bakit? Makikinabang di kayo, Lula. Lahat tayo, hindi lang ako. Mag-isip ka naman, Melissa. Hindi naghihintay ng kapalit ang pagtulong namin. Aba, Saka isa pa, nakagagaan sa kalooban to. Kaya pabayaan mo na lamang ako. Diego, lapasyal ka rito sa opisina ko, ha? Diego, Anong na Diego? naman? Bakit mo ginawa sa akin? Ako pala si Diego. Puta na. Diego, lapasyal ka rito sa opisina ko, ha? Ba't ginawa mo sa akin yun, Ano? Leandro? Anong ginagawa? Bakit? Wala akong ginagawa sa'yo. Bakit mo ako sinisiraan sa mga kliyente ko? Aba, Diego, masama ang nagbibintang, ha? Nakausap ko na si Mr. Aquino, Mr. Sandoval at Doña Claudia. Aha. Lahat sila ay isa ang ipinagtapat. Sinabi mo raw na mababang klase ng materyales ang ginagamit namin sa Okay. aming mga produkto. Teka muna. Diego, halimbawa nga sinabi ko yon. Bakit naman sila maniniwala sa akin? Mas malaki ang Ha? kumpanya mo kaysa sa akin. Ano man sabihin mo, paniniwalaan nila. Kahit hindi totoo. Alam mo ba dahil sa ginawa mo, sarado na ang kumpanya ko ngayon? Aba, Nawala ng trabaho ang mga tauhan ko. hindi ko problema yon, Diego. Kung gusto mo, sabihin mo sa mga tauhan mo na mag-apply na lang sa kumpanya ko para magkaroon silang trabaho. Nakukuha mo pa mga insulto. Marami pa akong gagawin. Makaalis ka na. Napakasama mo. Aba, Magbabayad ka rin, Leandro. Ang ganda na. Ang laki-laki po. Wow! Ang laki-laki pala ng bahay niyo, Ma'am Melissa. Ang ganda-ganda pa! Teka, nawawala ako yan. Ayun, nawala po yun. Wala Hanapin yun. mo, Jerry, hanapin mo. Sa Tita Susan, nasaan? page 4. Jojo. Gusto ko po yun. At kakain din tayo dito ng masarap. Yay! At Oh, maglalaro sarap. ka sa garden namin. Oo. Kumusta, Leandro? Ikaw na naman. Hanggang dito sa bahay ko talagang hindi mo ko titigilan, Diego. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Magkikita pa tayo. Magbabayad ka rin. Lumayas ka rito. Kapag hindi ka pa lumayas, pakakawalan ko mga aso na rin. Nagmamadali ka. Talaga namang aalis din ako eh. Pagkatapos nito, Baril yan. mamamatay ka, Leandro. Wag! 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 Masama yan eh! Masama yan! Magagalit Diyos! Sabi nanay ko eh, masama ang babaril! Magagalit Diyos! Huwag niyo yan gawin! Hindi ko. Huwag ka lang bida eh. Mali ang ano eh. Diyos ko, hindi ka na palang mapahamak, anak ko. Nanay, huwag ka na iyak. Di naman ako baril tao eh. Yun nga, umalis siya. Salamat na Umalis nga na lang yung at ganun ang tao. nangyari. Kung nagkataong may masamang nangyari sa iyo, anak, hindi ko alam kung paano kayo kakayanin. Siguro. Hindi ako takot dun sa tao. Nagliwanag Yun eh. ang isip ni Diego nang banggitin ang anak mo ang Laruan lang naman yung ang dala niya. Diyos. Sir, Niligtas ako ng anak mo mula sa kamatayan. ang galing mo, Jojo. Paglaki ko, gusto ko puli. Oo. Oh, Talaga talaga po. Wala ka na. Talaga po.
Ma'am, yung... Parang adlib eh. Hero ka. Talaga po, Ang ma'am. galing mo, Jong Opo. Hero ka! Talaga po. Ma'am, Jom, hero. Oo! Galing-galing po. Dahil nakapagligtas ka ng buhay at mabuti yun. Jom, maraming salamat sa iyo, ha? Maraming salamat. Captain Jom! Oh, yan ako. Daddy, tama ba yung narinig ko? Tatawagin niyo si Mang Diego ngayon? Oo, anak. Bakit to? Ang totoo, kasalanan ko. Kaya siya nagalit ng ganon sa akin. Sinira ko ang negosyo niya. At ininsulto ko pa siya. Daddy, Kaya, naisip kong hihingi ako ng tawad sa kanya. At tutulungan ko siya na muling makabangon. Masaya ako, Leandro. Hindi ka natutol ngayon sa pagtulong namin ni Kini sa mga kabataang may special needs. Binago ni Jom ang pananaw ko, Melissa. At hindi ko malilimutan ang minsan sa buhay ko. Isang kagaya niyang may diferensya ang naging ilaw at tagapagligtas ko. Sana makasama ka na rin namin sa pagtulong sa kanila. Kahit walang kamera, walang publicity. Gagawin ko talaga lahat yun, Melissa. Dahil ang pagtulong ko ngayon ay taos na sa aking puso. Tagos na sa akin puso. Nagbago na nga ang aking asawa. Kaya naman ngayon, mas maligaya na ako. Dahil wala na akong ayaw sa kanya. Ako po si Melissa. At ito ang aking buhay. Huwag ibase ang pakikipagkapwa sa kalagayan o kapansanan ng tao, sapagkat bawat isa ay may kanya-kanyang ginagampanan sa buhay. Mga nagsiganap: Jun Legaspi, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, Junel Benjamin, at Susan Robles sa papel na Melissa. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiak. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Lanticho Jr. Ito ang aking buhay.